Good morning everyone, I'm Eldon John C. Polizon, BSIT2F. Today I'm gonna tackle how I create the registration form. Today, I'm gonna show you how I create this type of project. First things first, for the title, you always use the H1 so that you increase and decrease the size of your title. So I use H1 to make it bigger. And next, the label. Uh, Next is the username. And the input type of it is email and use M. BR, ginagamit itong BR para hindi magdikit-dikit yung mga codes kapag niran na natin. Parang ito yung maghihiwalay sa mga codes ay sa mga output natin. And next one is the password. Input type, also password. And it has a BR, it has a break again. Next is the first name, followed by last name, and age, and gender. Sa gender naman po, nilagay po natin radio. And radio. Para kapag pinindot po natin yung dalawa, hindi sila parehong magkakaroon ng bilog. Like this. Kapag pinindot ko sa male, dapat mawawala yung blue na dot sa male pag pinindot ko sa female. Yan, dapat po magiging ganyan. Kaya nilagay natin yung radio. Tapos, value, male, also the female, and break again. Next one is the birthday. I use date for the numbers. Hobbies, we use checkbox to put a check if there's your hobbies. If your hobbies is there, I put basketball, cycling, and fencing. Sa button naman, I use the type is submit. So, kailangan lagi kapag matatapos na yung mga codes, kailangan nilalagyan natin sila ng backslash para gumana sila. So kapag hindi natin nilagyan, hindi sila maglaran. Katulad dito sa button. Kapag tinanggal natin tong slash, tapos niran natin, nagkakaroon ng extra space dyan sa may button. So, kailangan natin siya lagyan ng button, ay ng slash. So, kapag niran natin siya, ganyan kakalabasan. Pag nag-put tayo ng email, pag sa email naman, automatic may at. Pag wala tong at, hindi siya gagana. Tapos age 19, male. Sa birthday, automatic na siya. Hanapin mo na lang. Tapos submit. Ganun lang po siya kasimple pag natapos na. Thank you for listening.